What if kung magkatuluyan nga si Catherine Bernardo at Alden Richard, ano kaya ang magiging itsura ng kanilang anak? Hello Kathden fans! So ito na nga ha, yung bagong project na collaboration ng ABS-CBN na inaabangan, no? Kathden pa lang inaabangan mga kasambreros. May mga nagko-comment no, nababasa ako, and sabi nga ng isa dito, baka Elena 44 yan or 1944 yan. Tapos sabay nilalabas ng pinto ang Kathden. Manifest po natin yan. Sana nga totoong kasama si Alden sa pelikula niya. At siya ang leading man ni Kath. Team Panatag Kathden. Kasi kung yung kay James Reid yan, na i-post na nila yung kasama pa si Maha. Let's wait and see. So excited and waiting. So sabi po yan ni Ma'am Ruth Tayag. So marami actually ang nag-expect, no, dun sa may teaser. Yung mga nag-comment dun sa may teaser na pinalabas ng ABS-CBN at saka GMA nga kahapon na na-vlog natin mga kasambreros. So tayo rin sana, no, we're hoping na na may chance na ang Kathden, pero so far wala kasing ugong-ugong, no, walang mga speculations na lumalabas, kung kaya ay fingers crossed tayo dito mga kasambreros. Pero nga, no, let's wait and see kung ano talaga yung mangyayari at kung ano yung magiging takbo ng kanilang or kung ano talaga yung project na ito na teaser ng ABS-CBN mga kasambreros at saka ng GMA. And sa akin, no, medyo naano ako sa PBB kasi yung Pinoy Big Brother na yung sa bahay ni Kuya. Sa akin suggestion at saka ano ko lang naman to, parang nakita ko na yung, di ba, collaboration. Ito, segue ko lang muna mga kasambreros sa parang mas gusto ko yung dati na yung mga normal na tao lang ba, like nila Melay Cantiveros, yung mga normal na tao na parang alam mo yung hindi gaanong mayaman, yung minsan kasi marami namang may hirap na parang mas deserving na maging sikat, like sina Kim Chiu dati, although mayaman sila Kim Chiu, pero mga strangers sila ba sa bahay ni Kuya. Ngayon kasi nangyayari parang, di ba, artista na yung ilalagay nila, collaboration, parang ang sikat nagiging sikat, ang mayaman nagiging mayaman. So parang ganun yung ang nagiging takbo ng Pinoy Big Brother. Yung success, yes, oo, no, kasi lalo silang sumisikat mga kasus. Pero parang para sa akin may mas maraming pang deserving sa labas ng GMA at saka ABS-CBN na networks mga kasambreros, na sana ibigay naman yung chance, no, sa mga ordinaryong tao, no, na mga ordinaryo na mga like sina Fiang, no, ganun mga kasweso. Pero ngayon kasi nakita nila yung success din ng collaboration, so baka yun na ulit yung kanilang gagawin mga kasambreros. Pero naisip ko lang na parang mas marami pang natutulungan sana, no, na mga tao or na mga kabataan. So sana magkaroon ulit ng ganong edition mga kasambreros sa Pinoy Big Brother. So naisingit ko lang po mga kasambreros. Next item natin, ito po, no, ang kulit ng edit nito mga kasambreros, itong si Alden at saka si Ma'am Catherine. Kunwari nagbabasketball si Alden, no, tapos si Ma'am Catherine yung nagbigay ng tubig kay Tisoy. Tapos nakasmile silang dalawa mga kasambreros. Pero ito po ay edited lamang po, no, or AI mga kasambreros. And then kahapon naglabas ulit, no, ang White Flower mga kasambreros ng kanilang video na behind the scenes naman mga kasambreros. So ang kulit dito ni Tisoy mga kasambreros, no, may pictures at saka may videos mga kasambreros na nilabas, pati yung sa contract signing mga kasambreros ni Tisoy ng kanyang bagong kontrata nga sa White Flower. So yung kanyang dito, yung kanyang damit na sinuot dito ay yung white at saka blue mga kasambreros. So tapos meron din ditong parang dog, no, or aso mga kasambreros. Ang cute. Tapos yung edit and so on mga kasambreros. So ang cute kasi parang hindi ko alam kung parang yung aso dito ay aso ng isang management or member or ng ang cute ni Sir Alden dito. So parang siya, as usual, no, talagang nilalaro lang ni Sir Alden yung dito. So parang interview rin siya dito mga kasambreros. Sabi niya dito na gustong-gusto niya pala yung yung White Flower, na kailangan para siyang ilabas mga kasambreros, tsaka i-rub yung White Flower para mag-effect lalo mga kasambreros, no.
yung scent or yung amoy ng white flower, mga kasombreros. Ang tindi, no? Sir Alden, mga kasombreros, ay tawag dito, 100 years na ng white flower. Centennial na ito, mga kasombreros, no? At saka siya yung kinuhang brand endorser. Ibang level talaga ito, mga kasombreros, si Phenomenal Box Office Cinema King. At of course, ang katapat nito ay si Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasombreros. So, ganun po siya. And then ito, si Mami, and then, ito muna. So, ito muna mga kasombreros sa another Instagram story ni Sir Alden. Ang cute ng ano niya dito, nagpo-promote siya ng video, pero yung picture na ginamit niya ay parang yung yung isang fan na napapicture dito sa video, mga kasombreros. Sabi niya, pakicheck ka naman ninong, pacheck ka naman ninong, sabi nga ng baby. Doon kay Alden na parang stand, mga kasombreros, no? Ito yung bago nilang dito pinopromote sa video, yung UTM, Universal Teller Machine, mga kasombreros. So skip the line. Tapos yung isang fan dito ay nagpa-picture, no, doon sa stand ni Sir Alden, mga kasombreros, kasama yung kanyang baby sa stroller. So ang kulit ng anong caption dito, pacheck ka naman ninong ninong Alden daw. So ito po yung kanyang yung kanyang pinost sa kanyang Instagram story, mga kasombreros. And then ito, so si Chrysler, no, si Tin ay nag-post din ng kanyang Instagram story ni Baby QQ at saka ni Ma'am Lexine, no. Sila po ay nasa parang nasa Christmas tree ito, mga kasombreros, no. Baka meron na silang Christmas tree, mga kasombreros, doon kasi nga bare month na, mga kasombreros. So maagang pamasko or maagang Pasko, Pasko feels sa Bernardo or sa Casa Bernardo, mga kasombreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Parang siya, no, sabi niya dito, parang hiramin niya muna si Sir Alden. Pero AI generated ito, no, kunwari nasa sila or magkasama sila, mga kasombreros, no, ng fan na ito. Sabi niya, hiramin niya muna daw kay attorney si Alden, mga kasombreros, mag-uusap lang daw sila. Sabi niya dito, pahiram muna kay Alden, tapos nakatawa. Hi attorney, date muna kami ni client. Nag-uusap lang kami, attorney, sabi ganun ng Ang kulit, no. Tapos ito, nabalik na ako sa original kay Mark Prin. So sabi niya, kasi si Mark Prin, ito yung dito, yung isang Kathleen admin din po. Balik na kami ng Thailand. So parang hiniram niya lang si Sir Alden, mga kasombreros, ang cute. Pero AI generated lang ito, mga kasombreros, no. Tagahanga lang siya ni Sir Alden, mga kasombreros. And then ito, so next item natin, mga kasombreros, no, of course, ang panalangin ni Sir Alden na parati nating inaabangan din. Ang kanyang prayer for today ay, Dear God, with you I can accomplish anything, face any obstacle, and navigate any fear. When I feel overwhelmed or uncertain, remind me that you are with me and that nothing is too great for you to handle. You are my strength, my confidence, and my peace. As Psalm 34 verse 4 says, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Thank you for being my deliverer and for lifting the weight of fear from my heart. Help me to keep seeking you, trusting that you will guide me through every challenge with courage and clarity. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Next item natin, mga kasombreros, si Sir Alden, no, na feature din pala siya sa DWIZ, na kung saan nga yung kanyang pinost about sa Kurakot, mga kasombreros. So, ito po ay yung DWIZ ay isa rin po siyang isang parang radio and media channel, mga kasombreros. Tapos may showbiz update din po sila at saka balita, mga kasombreros. So, ganun po. So, Alden Richards naglabas na rin ng saloobin tungkol sa korupsyon sa bansa. So, ito po yung kanilang feature, mga kasombreros, no? Posted kahapon or kagabi, mga kasombreros. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Sabi niya ito, ano din yung mukha ng magiging anak ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, mga kasombreros.
kung sila po ang magkakatuluyan, no? Tapos parang inedit-edit niya gamit ang isang graphic design mga kasembreros, no, sa kanyang laptop or computer. So parang may editor siya dito na ginamit. So yun, parang ang kulit ng lupit ng ginawa niya dito. So ito po ayan, no, ang kanyang ginamit dito ay computer graphic design mga kasembreros or digital graphic design. Tapos yung kinalabasan ng magiging anak nila. So ang ganda, no? Ang ganda na magiging anak nila mga kasembreros. So ito po ay edited lamang. So mas maganda pa dito at pogi ang kalalabasan mga kasembreros. So ang cute, no? Para siyang hindi. Kala ko sino parang may hawig siya kay main na Maris Racal mga kasembreros. Pero yan po ay edited lamang or dito parang hindi siya parang edited siya edited mga kasembreros yung ginawa ng isang fan dito bilang paghanga sa Kathden mga kasembreros. Alright, so yun actually sa ating Kathden items ha. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God. Today is September 17 na po, no? Wednesday na po mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito ha. Ang title po, Sa Kabataan Mo. Ecclesiastes 12:1. Remember now your Creator in the days of your youth, no mga kabataan, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Ito mga kasembreros ay dinidedicate natin, no, sa mga kabataan natin sa ating society at para na rin sa mga magulang and sa ating mga lolo at lola na nanonood mga kasembreros, kasi this is an awakening call para po sa atin, no? Kasi sa atin sa pamilya ayan talagang yung mga teens, yung mga teenagers ngayon parang hawak na nila yung mga desisyon sa buhay. Practically at saka literal po natin na reality ba na nangyayari na pag yung teenager hindi mo naturuan ng bata ay yung desisyon niya sometimes ay ayaw nila makialam na yung kanilang mga magulang kasi malaki na daw sila mga kasembreros. So ganun po, no? So which is very crucial, no? Napakahalaga mga kasembreros. Yung buong Ecclesiastes 12 ay poetic description, no, ng kung ano ang nangyayari sa ating human body, sa ating katawan mga kasembreros habang tayo po ay tumatanda. Kumbaga pa simula bata, teenager, hanggang sa naging mature, hanggang sa naging matanda, and so on mga kasembreros. So, ganun po yung description ni Solomon dito mga kasembreros. So, parang since he's a king, he's a wise king mga kasembreros, the wisest king ever lived, si Solomon, ay nakita niya yung kung paano ini-spend ng mga kabataan yung kanilang oras at ang kanilang enjoyment mga kasembreros, ang kanilang leisure, ang kanilang mahalagang oras na pagdating mo ng 30, 40 yung edad mo, so parang nawawalan ka, nag-iiba na yung priorities natin mga kasus, tama? Pag teenagers tayo, 15, 16, 17, iba yung priorities natin, 20s and then 30s nag-iiba, no? So kapag tayo po ay nagkakaedad at tumataas yung ating edad mga kasus, nag-iiba yung para siyang base sa by tens, no? 1 to 10 iba yung priorities natin. Kapag edad natin is 11 to 20, 11 to 19, iba yung priorities natin. So by tens mga kasembreros na nag-iiba yung ating yung ating priorities at ginagawa sa buhay mga kasembreros kapag tayo po ay tumatakbo yung edad natin mga kasembreros. Solomon describes youth as a time of both vanity and enjoyment. So yun, no, ang mga teenagers, may mga mangilan-ngilan naman na talagang priority nila yung mag-aral, may plano, may desisyon, pero sabi niya King Solomon dito, usually sa mga kabataan ay gusto lang nila yung enjoyment, yung vanity, yung gusto lang nilang ma-achieve, ganito, ganyan. It's a period when the mind is sharper and the body is in its peak physical condition. So, yung mind, di ba, yung kabataan, yung mga teenagers, talagang, kumbaga pa, nasa climax ba, nasa tuktok ng kalakasan, nasa tuktok ng pagiging excited, no, pagiging enjoy mga kasembreros. Kumbaga pa sa pelikula, ito yung climax, ito yung exciting part ng exciting stage mga kasembreros na edad ng isang tao, yung sa teenager or sa kabataan mga kasembreros. At this time of life, most of us have the capability to do almost anything, or at least believe we do. So, sa kabataan, sa youth mga kasembreros lahat, no, parang halos lahat kaya mong gawin kasi nga wala ka pang nararamdaman sa katawan,
wala ka pang hindi ka pa masyadong madaling mapagod. Whereas kapag nasa 40s, 50s, and 60s na tayo mga kasambreros doon na, no? Kahit nga sa 30s, minsan ay unti-unti nang may nararamdaman tayo sa katawan mga kasambreros. This can also be dangerous because youth can be a time of temptation. So, yes, very critical talaga ang stage na ito. Kasi kagaya sa isang pelikula, no, sa isang nag-away-away ng bida at saka kontrabida, it's either meron ng kasi dito parang madali silang natutukso, madali silang naiinganyo, madali silang tatempt mga kasambreros kapag nasa kabataan. No, kunwari magkakarelasyon agad, or yung iba sasali sa mga ganggang, or yung iba maglalasing. So pagka kinabukasan sa makalawa naging tatay, nanay na. So very dangerous and very risky mga kasambreros, no, yung youth natin na stage. With the physical ability to do nearly anything comes the possibility of doing many things that break God's laws. So ito yung malungkot na part dito mga kasambreros, kapag yung kabataan hindi naturuan ng tama, no, at saka spiritual guidance or spiritual teachings mga kasambreros, ay dito rin yung time na pwedeng ma-break nila at saka ma-violate ang law or yung batas ng Panginoon mga kasambreros. This is a trap that many young people fall into, and it can take a wide variety of forms including excessive partying, no, yung mahilig sa mga party. Nako mga kasambreros, alcohol, drugs, no, yung inom mga kasambreros, yung pagdodroga, sexual relationships outside of marriage. So ito yung sasabi natin na kapag ang sex kasi, no, sorry pa sa term, sex, ay ano po yan, no, regalo ng Panginoon sa mag-asawa na ikinasal. However, nagiging sumpa lang siya kapag hindi pa ikinasal at wala pang blessing ng Panginoon mga kasambreros. Kasi ayun naman talaga ang goal ng Panginoon, na mag-reproduce, na magparami ang tao, no? Sinabi niya sa Genesis pa lang, nung likhain niya sina Adan at Eva, ay command din niya na magparami mga kasambreros, no, ang tao. So pero kapag hindi sila ikinasal, and then they commit sexual intercourse, so doon po nagkakaroon ng sumpa at galit sa Panginoon mga kasambreros. And sometimes, no, na-involve din yung mga kabataan sa violence at saka marami pang listahan mga kasambreros. The reality of these traps is that the thrill and enjoyment they bring eventually end. So temporary lahat mga kasambreros, no, kung ang kabataan ay na-enjoy yung ganito, yung addiction for example, maraming addiction na maraming form of addiction. And sometimes, kung pa yung addiction na ito, yung pagkahilig nila sa gantong gawain, ay ikakasira. Kung pa yung iba, manginom, no? Bata pa lang, manginom na sila. So, bata pa lang din, ay nagkakaroon sila ng kidney problems and UTI, for example, and any related sickness or diseases, mga kasambreros. They may be fun at the time, but those choices have consequences that will come down the road, even if we can't see them now. So, parang sa kabataan, just okay pa, no? Sa 20s, 25, tapos pagpataas na ng pataas, nandun na yung mga risks mga kasambreros kapag yung ating habit, yung ating lifestyle, lalo na po, no, ako nga wala akong bisyo, talagang lipas kain lang talaga, yung almusal ko naging lunch na. So dun po ako nadali ng acid reflux sa mga kasambreros. So what's more, those traps are sinful and will lead to death and separate us from God. So meron kasing may kasalanan na nadadama yung iba, may kasalanan na sa sarili mo lang, na nagkakasala tayo sa ating sarili mga kasambreros. And yung mga yung mga nadadama yung ibang tao, kunwari nadinlang ka, sinasali mo sila sa iyong kasalanan, and so on. To prevent this letdown, we're urged to remember our Creator when we're young. Remembering God will keep us in line with His way of life and away from temporary pleasures that will hurt us later. So may singit ko lang, no, yung sikat nga na advancer din at saka mananampalataya ni Kristo ni siya Charlie Kirk mga kasambreros ay pinatay, no, binaril mga kasambreros, ay nabasa ko at saka narinig dun sa isang Bible scholar or preacher din na yung isang buto para siyang kasi dumadami ngayon ang naging faithful believers ng Panginoon nung namatay si Charlie Kirk mga kasambreros. So, yung isang buto ng mais, mamamatay muna yan, tapos pag tinanim mo ay mas dadami ng marami or mas mamumunga ng marami. So, parang ganun na nangyayari kay Charlie Kirk na yun na na-observe ng mga media
ng mga vloggers, mga kasombrero at saka mga Christians, no, at saka mga kapwa mananampalataya na nung namatay siya, mas dumadami pala. So parang ganun siya mga kasombrero, no, para siyang namatay na buto na itinanim. Kasi nagtanim siya, no? Maraming instances na nag-preach sa ibang mga, and meron siyang show na sarili mga kasombrero, no? The Charlie Kirk Show. And tapos yung influence niya at saka yung pagtanim niya ng salita ng Panginoon sa maraming universities ay nagdulot ng maraming bunga sa ngayon mga kasombrero na natanim, and eventually ay lumalago at dumarami pa mga customers. Grabe, no? Napakaganda ng storya, although very short yung time, ang edad niyang Sir Charlie Kirk mga kasombereros, no? He's just 31, pero yung natanim niyang mga binhi ng salita ng Panginoon sa mga tao, lalong-lalo na po sa mga youth at kabataan, no? Sa mga campuses mga kasombereros, ay kung masabi mong he did, no? He has done a great job mga kasombrero sa kaharian ng Panginoon. So siguro sa langit, no, sabi ng Panginoon, job well done, no? Well done, faithful servant, no? So ganun mga kasombrero, kasi nga he did amazing things mga kasombrero through the work of the Holy Spirit, and no, pag-advance ng kingdom ng Panginoon by sharing the gospel without any hindi siya takot, no? Very bold and very audacious siya sa kanyang pananampalataya na ibahagi ito sa million thousands of people and young people mga kasombreros. So God bless his soul, no? So yun po mga kasombreros. So kung kaya sa ating mga, tayo din mismo, no, sa ating sarili, sa ating pamilya, mga magulang man tayo, mga anak, or mga part ng family members, of course, no, dapat tayo po ay maging vigilant at maging faithful sa salita ng Panginoon. Read and study the Word of God, so that tayo din po ay makakapagturo, no, sa ating mga mahal sa buhay, especially yung mga bata ngayon na eventually magiging youth, and then magiging future leaders or members ng ating society. Alright, sinabi sa ating Word of God, na pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom sa ating kabataan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga surisan. Paalam po. I love you.